Sinasadya niyang matisod sa harap ng lahat, para mapahiya ang sarili niya. Sa ganitong paraan, mabilis siyang magiging sentro ng atensyon. At tunay ngang nahuli agad ang mata ng mayaman. Nakusa pang lumapit para tulungan siyang bumangon. Dahil natanggal ang isang takong ng matisod. Ang mayaman pa mismo ang nagmalasakit. Natanggalin na rin ang kabila. Hindi niya akalain na maganda rin pala ang resulta ng kanyang pakana. At nagtagumpay siyang makipag-usap sa mayaman. Nang makita ito ng kaibigan niya, lubos ang paghanga nito, at agad siyang kinuhanan ng litrato. Bagaman, sikat na milyonaryong binata ang mayaman. Mukha naman siyang napakamapagkumbaba, at kusang ipinakilala ang babae at kaibigan nito sa kanyang mga kaibigan, at isinama pa sila na uminom at kumain kasama ang mga mayayaman. Kaya naramdaman ng babae na hindi pala lahat ng mayaman ay palalo at mailap. May pagkatao rin silang parang karaniwan. Ngunit hindi nagtagal natapos ang kasiyahan. At sa pamimilit ng kanyang mga kaibigan, tumayo ang mayaman at nagpaalam sa kanya na labis na ikinalungkot ng babae at kaibigan niya. Kung nagkaroon lamang sila ng mas maraming oras, baka nakumbinsi na nila ang lalaki. Ngunit habang nag-uusap sila, muling bumalik ng mabilisan ang mayaman. At tinanong kung nais ba nilang sumama sa kanya. Kakabili lang daw niya ng isang maliit na isla, na magandang lugar para magbakasyon. At labis ang tuwa ng babae at kaibigan niya, na agad nilang tinanggap ang alok, at sumakay sa pribadong eroplano ng mayaman. Ngunit hindi nila alam, na sa pagpunta nila ay hindi na sila makakabalik. Di nagtagal, dumating ang lahat sa kinaroroonan ng isla. Pagkababa ng eroplano ay sumakay sila ng sasakyan papunta sa isla. Nandoon ang isang anti-gang villa, na napapalibutan ng lunti ang mga puno, at mukhang maganda. Ngunit ang unang bagay na ginawa sa isla, ay ang pagsuko ng kanilang mga cellphone. Sa simula ay nais tumanggi ng babae at kaibigan niya. Ngunit nang marinig na sabi ng mayaman ay malaya lang lahat. At nang makita nilang kusa itong isinuko ng iba, wala na silang nagawa kundi sumunod. Pagkatapos, nagsimula na ang lahat ng masayang bakasyon. Sama-sama silang nagbahagi ng masasayang alaala. Masasayang alaala, bawat isa na naroon, ay nakatanggap ng 500 metro kwadradong kwarto, na labis na ikinatuwa ng babae, dahil hindi pa siya nakaranas ng ganitong pagtrato. Pagkatapos maligo, ay naghanda pa ang mayaman ng tig-isang damit, para sa bawat babae, ngunit lahat ay pare-pareho ang disenyo, na ikinabahala ng kaibigan, ngunit inisip ng babae, na baka ganoon talaga ang panlasa ng mayayaman. Sa umaga ay umiinom sila ng alak sa tabi ng pool. At nagbababad sa araw, lalo pang inaalagaan ng mayaman ang babae. Sa unang araw pa lang, ay dinala na niya ito upang maglibot at masilayan ang ganda ng isla, na ikinagulat at ikinatuwa ng babae. Ngunit napansin niya, nakakaiba ang asal ng mga katulong sa isla. Tuwing tinitignan siya, ay may kakaibang ngiti sa kanilang mga labi. Pagsapit ng gabi, naghandog ang mayamang tao ng hapunan na may kandila para sa lahat. Pawang mga piling pagkain na hindi karaniwang natitikman. Nag-uusap at